Pero syempre bago po tayo dumako sa ating pong mga issue at mga may init na balita, narito po muna ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Gusto ko pong i-share sa inyo ngayong umaga mga kanyusik, yung mensahe na nabasa ko sa social media. Ang sabi po, when you feel like drowning in an ocean of stress, remember your Savior walks on water. Ulitin ko po, when you feel like drowning in an ocean of stress, remember your Savior walks on water. May mga pagkakataon po sa ating buhay na pakiramdam po natin ay para na tayong nalulunod sa dami po ng problema, sa pagod at sa takot. Kapag sunod-sunod na po yung mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, madalas mga kanyusik no, na panghihinaan tayo ng loob at parang gusto na po nating sumuko. Pero ipinapaalala po sa atin ang mensaheng ito na mayroon tayong mas malaking Diyos kaysa po sa ating mga problema. God is bigger than our problems. Kaya kahit pakiramdam natin ay nilalamon na tayo ng malalaking alon, nalulunod na tayo sa mga pagsubok. Tandaan po natin mga kanyusik, si Jesus na ating tagapagligtas ay kaya po niyang maglakad sa ibabaw ng tubig. Ito po ay paalala na walang sitwasyong hindi niya kayang pagtagumpayan at walang problemang hindi niya kayang solusyonan sa tamang panahon. Kaya kahit gaano pa kalalim ang ating mga pinagdaraanang pagsubok, basta po nakakapit tayo sa Panginoon, hindi tayo tuluyang lulubog. Dahil nakatitiyak tayong mayroong sasagip sa atin mula sa pagkalunod. Maaaring hindi agad mawala ang ating mga problema, pero nandyan po ang Diyos upang bigyan tayo ng lakas at pag-asa para magpatuloy. Gaya po ng kwento mga kanyusik ni Pedro, diba? Nagsimula siyang lumubog sa tubig nang makaramdam siya ng takot dahil sa malakas na alon o dahil sa malakas na hangin. Pero nang humingi siya ng tulong, agad naman siyang inabot ni Jesus. Ganyan din po tayo. Madalas kapag nahaharap po tayo sa matitinding pagsubok, humihina po yung ating pananampalataya sa Diyos. Pero ang Diyos, naghihintay lang po yan na tayo ay tumawag sa Kanya. Lagi siyang nakaantabay sa atin. Ang Kanyang kamay ay laging nakahandang iahon tayo mula sa pagkalunod sa oras na tayo ay tumawag sa Kanya. Kaya lagi po tayong manalig sa Panginoon mga kanyusik, no? Ano man ang ating pinagdaraanan, huwag tayong susuko at manatiling nagtitiwala sa Diyos. Manatili lang tayong nakakapit sa Kanya. Dahil siya lang ang may kakayahang akayin tayo sa ligtas na pampang. Sabi nga po mga kanyusik sa Isaiah chapter 66 verse 31, God is with you, even on your hardest days. Sa hirap man po o sa saya, lagi pong nandyan ang Panginoon. Hindi po tayo iiwan. Kaya huwag mawala ng pag-asa. Laban lang at magpatuloy lang sa buhay. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Lunes.